Kailan dapat pwede magbayad, Kuya Mark, yung isang buyer, full payment sa nagbebenta? Normally, kaliwaan yan. Kaliwa. What do you mean, may kaliwaan? Bayaran mo ang full payment pag ang seller, i-deliver din niya yung original owner's duplicate copy of the transfer certificate of title. Don't forget ha, maraming kopya ang titulo. Ang haba naman nun. May titulo na ang may hawak doon ang RD. Okay? May titulo na ang hawak ang owner. Ang isa lang yun. Ito ang tinatawag na the original copy. The original copy of the owner's duplicate certificate of title. Okay? Original copy of the owner's duplicate copy of the transfer certificate of title. Isa lang yan kasi kung mawala yan, you need to go to the court, mag-file ka ng reconstitution of the property. So, kailangan ibigay, yun ang ibigay. Pag ibinigay na ni seller ang original owner's duplicate copy, original owner's duplicate copy of the transfer certificate of title, doon mo bayaran ang kabuuan. As a general rule. But pwedeng i-deliver ni seller ang owner's original duplicate copy of the transfer certificate of title kahit hindi bayad. Basta through bank financing. For example, ang bayaran dyan is, hindi cash, kundi through bank financing. Yung original owner's duplicate copy of the transfer certificate of title, ibigay yan sa bangko. Then ang bangko ang magbabayad ng kabuuan. Anong kulay niyan, Kuya Mark? Yung kanina. Parang brownish na may kulay red. May kulay red sa gitna, o sa gilid. May red or maroon, then parang may konting pagka-brown. Brown, parang dirty white. Yun ang original owner's duplicate copy of the transfer certificate of title. But pag certified true copy, ang kulay naman doon, blue. So, iba yun ha? Kung blue ang pinakita sa'yo, certified true copy lang yan. But yung may brown, konting brown, may konting red, may dirty white, yun ang original owner's duplicate copy of the transfer certificate of title. Kuya Mark, ano ba dapat ang terms of payment dun sa lupa? Dapat ba cash, bank-to-bank transactions? Paano po ba ang mas mainam? Pwede naman cash. It will not affect the validity of the deed of sale. Kung magbigay ka ng bag ng pera, dalhin mo sa bahay ng owner, pwede rin yan. But of course, for practicality and security, baka ma-hold up ka pa. Mas maganda, manager's check ang ibayad mo sa owner. Manager's check. And make sure, bakit kailangan manager's check? Number one, secured ang manager's check. Good as cash ang manager's check. And third, may paper trail sa transaction ninyo. Pag magka-problema, at least alam nila or alam ninyo na yung bayad mo na-receive talaga ni owner. But for example, ang nag-receive is the agent. So kailangan mo, kumuha ka muna ng SPA. Then yung SPA na yan, kailangan i-verify mo na yung SPA, legit yung SPA na yan. So hindi, dahil sa SPA, hindi mo na kausapin yung owner. Pwede mong tawagan si owner. Kung for example, nasa abroad, pwede mong i-Zoom, i-FaceTime, kausapin mo para i-verify na yung SPA na binigay nila sa agent to receive the money is authentic and hindi fake yun para at least maging perfect ang deed of sale. Kasi pag walang authority ang tumanggap ng bayad, so ibig sabihin, ang sale, void ang sale. So kailangan na ang makatanggap ng bayad authorized to receive the payment. So for example, wala dito yung owner. Ang owner nasa US, nandito sa Pilipinas yung kanyang kapatid. Kailangan yung kapatid niya may SPA. At hindi lang SPA, kailangan kausapin mo mismo ang owner over the phone, over FaceTime, over Zoom, para ma-verify mo na totoo yung nakalagay sa special power of attorney. Alright.